Mga katamsap, familiar ba sa inyo ang salitang dink? Ito yung dating nilabas ng Kymco na mabultong motor na iba-iba yung variants actually. Merong 2-stroke, merong 4-stroke. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay yung pinakabagong variant, yung pinaka-updated na variant ng dink. Ito ang Kymco Dink R150. What's up sa inyo mga katamsap? Welcome sa Martin Approved. So bago natin simulan ang review ng ating Kymco Dink R150, gusto ko lang i-shout out ang One Moto Av. So syempre, nandito tayo ngayon sa One Moto Av. Available dito yung mga helmets, yung mga gears, mufflers, ito nakita nyo sa likod ko, mga brackets, lights, mga horns, at marami pang iba na mga accessories. Pati para clothing meron sila dito. Ayun, punta na kayo dito. Syempre, motor ni Juan, shout out. Real Talk with Porsche, shout out din. Doon sa mga ka-thumbs up natin dyan, kay Lloyd na laging unang-unang nagko-comment sa videos natin. Sa IT department ng munisipyo ng Marilao. And syempre sa ADV 160 Nation RT at sa iba pa nating mga ka-thumbs up dyan. Shoutout po sa inyo. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin, please hit that subscribe button. Pindutin mo na rin yung bell notification icon para manatili kang updated sa mga videos na ina-upload natin dito sa channel. Especially sa mga motorcycle reviews na paparating and sa ating mga gadgets, mga cameras, mga phones, mga tablets, and etc. na i-review natin dito sa channel natin. So yon, let's go back sa ating review ng Kymco Dink R150. So for our review of our Kymco Dink R150, hahatiin natin sa tatlong parts ang review video na to bago ang ating verdict. So it would be divided into the build, the features, and the performance. Sa build mga ka-thumbs up, dito natin makikita kung paano dinisenyo ng mga engineers and manufacturer itong motor na ating i-review. Sa features naman, pag-uusapan natin kung ano yung mga added features nito, like yung mga safety features ito or yung mga other essentials para sa mga riders na kagaya natin. Sa performance naman, pag-uusapan natin yung engine capability, yung brakes, yung suspension, and other things na pwede natin subukan sa motor na to. So let's start our review video with the build. So, para sa ating design and build ng ating Kymco Dink R150, makikita natin yung mukha niya, no? Medyo may aggressiveness yung datingan. Actually, it reminds me of the bigger brother nito, yung ating AK550. Sa malayo, medyo hindi siya pansinin, pero pag nilapitan nyo siya, mga ka-thumbs up, doon mo makikita yung aggressiveness, yung pagiging maangas nitong motor na to, no? Mapapansin mo kagad yung sobrang laking windshield niya. Hindi lang sobrang taas. Meron din siyang width na talagang pansinin. Kitang-kita. Sadly to say, hindi adjustable itong ating windshield. Pero yung height nito nakikita ko na magagamit natin sa riding kasi talagang yung laki niya, it can block yung hangin na mahampas sa atin when we go on higher speeds. So, nandito makikita natin yung kanyang daytime running light. So, meron lang siyang parang dalawang diagonal bars dito. Sure ako noticeable siya kahit malayo yung kanyang daytime running lights. And then yung headlight niya, nagiging seamless yung kanyang daytime running light pag naka-turn on yung motor. For our turn signals, nandito siya sa may bandang upper side nung kanyang daytime running light. So ayan, makikita nyo, ito yung para sa left, ito yung para sa right. LED na lahat nung kanyang headlight. Most of the motorcycles naman na nilalabas na ngayon sa market, fully LED na talaga yung ginagamit nila for the light assembly. Isang magandang addition ng pagkaka-engineer nitong motor na to is the beak. Talagang naglagay sila ng beak dito to add attitude, to add something na magde-distinguish dito sa motor na to. Sa left side naman nitong motor na to, simple lang, walang masyadong decals. Gusto ko nga pala yung kulay nito, no? Ang color nito comes with petrol blue. Available din siya sa pearly white and pearly black and pearly shell. Stop it. Joke lang mga ka-thumbs up. Gusto ko yung pagka-blue nito, may angas, may pagka-mystery kasi medyo parang madilim na blue, pero when you see it personally, pag tinamaan siya ng ilaw, medyo nagbabago ng konti yung kulay, no? On the left side nga, meron lang siyang 150 na decal dito, na parang sticker to na isang buo dito sa panel na to. And at the same time, yung kanyang embossed emblem na nakalagay ay Dink R. Going over the rear, what I see here is three things. Una, yung kanyang grab bar. So, the grab bar is
solid alloy na meron dalawang parang pakpak or parang tail na magkahiwalay dito sa likod. Yung taillight niya, very futuristic looking. Meron siyang accent and fully LED na rin to. And meron siyang turn signals na nakaprotrude, no? So, nakahiwalay pa dun sa kanyang taillight assembly. Ang para sa akin, isa sa pinakamahalaga ding part ng rear is yung kanyang rear fender. Kasi syempre, alam niyo naman sa Pilipinas, kagaya ngayon, tirik ang araw, maya-maya uulan. Yung talsik ng putek sa pagmumotor natin, minsan kasi umaangat sa likod natin, bumabalatay. I think Kymco did great engineering and design for this motorcycle kasi yung lapad nung kanyang fender, yung design, yung height, sapat lang siya para dun sa gulong niya, no? I don't think na magkakaroon ako ng issue dito na bumabalatay sa likod yung putek. Then sa right side naman, inikutan na natin tong motor na to. Same decals, yung 150 dito, yung logo, yung emblem. We would notice na yung muffler niya is sakto or sabi nating medyo generous for its size, no? Mataba, beefy, malaki yung kanyang muffler. So mga katamsa, pag-usapan naman natin ang sapatos nitong motor na to, ang gulong niya, no? So ang maganda dito sa gulong niya, una, Maxxis branded tires ito. And ang size niya for the front is 120/70 by 13. As we go sa rear naman, ang kanyang tire size ay 130 by 70 by 13. That's a generous size for a touring motorcycle. So, ang laki nung harap, ang laki nung likod. Tingin ko wala akong magiging issues dito when I go cornering kasi yung lapad nito kakapit sa mga corners. As we go along sa bottom part ng motor na to, syempre pag-uusapan din natin yung suspension. On the front, it has this telescopic fork. So, medyo generic naman na sa mga kategory ng gantong motor, yung mga lower cc talaga naka-telescopic. And sa likod, dual rear shock, mga ka-thumbs up, no? So, mamaya, isu-suspension test natin. Ang napansin ko lang dito sa ating dual rear shock, para sa ating Kymco Dink R150, adjustable siya. So, ayan mga ka-thumbs up po. So, titignan nyo dito sa side na to, meron siyang parang adjuster dito sa rear shock niya. So, naa-adjust siya. And bihira akong makakita ng adjustable rear shock sa isang stock na shock ng motor. So, kudos sa Kymco for adding this option sa aming mga riders na pwede naming baguhin yung play ng shock. So, when it comes to the brakes naman, mga ka-thumbs up, sa harap, we have a wavy disc na may dual pot calipers. And sa likod is a round disc din with a single pot caliper. And ang maganda dito, it is dual ABS channel. So, pareho siyang may ABS. Bukod pa doon, hindi pa sila nakontento sa pagiging mapagbigay. They added the TCS or the traction control system para sa motor na to. In which case, pag nag-overboard yung rotation ng inyong rear wheel, imamatch nung TCS yung rotation ng rear wheel sa front wheel to avoid skidding or sliding sa mga magraba or mga maputik na sitwasyon. So, going over our handlebar, so makikita natin yung handlebar natin. Yung handlebar niya medyo malapad, no? Yung width nung kanyang handlebar. And the same time, I can see na yung mga switches niya. So, ito yung para sa ating high beam and low beam. Meron siyang passing light. Meron siyang patayan ng traction control dito. And then, the turn signals, the horn. Tapos, ito yung sa panel, yung pang-adjust niya, yung to navigate the panel gauge. Ito yung kill switch. So, meron siyang kill switch. And at the same time, yung kanyang switch, which also acts as the activation ng kanyang keyless system. Papakita ko lang sa inyo mga ka-thumbs up kung paano siya dinede-activate kasi naka-activate siya ngayon. Yan, nakailaw siya na color blue. Long press lang natin to. And nakita nyo, may beep sound and nag-turn into red, then namatay yung ilaw. So, ngayon, naka-deactivate siya. You cannot turn the knob. So, as you press this, it is activated and you can open the motorcycle. You can start it. So, ayun, going over yung kanyang side mirror. So, nakakatuwa yung kanyang side mirror kasi gusto ko yung ganitong design eh. Ito yung parang design niya sa mga bigger motorcycle sila, yung mga bigger maxi scoot nila. So, hindi siya yung parang ordinary na single bar papunta dun sa kanyang side mirror. Napaka-klase nito. Alloy, matibay, I can say. Napakaganda nito. Sana lahat ng ibang motor na maliliit na displacement, ganito na yung design ng kanilang side mirror. Pero syempre, may binabagayan yan na design for the motorcycle. As far as the width of the side mirrors, it is generous enough. So, kung titignan ko yung shoulders ko, parang 1/4 lang siya or wala pa nga nung mismong side mirror size. So, talagang marami akong makikita sa likod. And then, syempre, yung levers natin, isa pang maganda dito, napaka-generous talaga ng Kymco on this. Hindi lang sila naglagay ng lever, it is adjustable. So, pareho, front brake and rear brake, all are adjustable. Sana yung ibang motorcycles at this category, ini-incorporate na rin yung ganitong adjustable levers. And syempre, ang pinakamaganda, na nakita ko to sa DTX, and meron din dito sa ating Dink R, yung charging port na nakatago. Hindi ka mababahala kung mababasa ba siya ng ulan kasi meron siyang cover. Ayan, papakita ko sa inyo mga thumbs up. Ayan. So, ito yung cover, ito yung port.
you would see the port. Kung kailangan mo mag-charge, hindi na siya kailangan ng adapter, direkta na siyang USB output. And then, syempre, kung may i-charge ka, lalagay mo dito sa kanyang generous, spacious side pocket. So, ayan, lumubog lang yung kamay ko, nawala na yung kamay ko. So, meron tayong bottle of soft drinks dito. For reference, ilulubog lang natin doon sa side pocket. Ayan, nasara natin. Mga ka-thumbs up yung side pocket. And kasyang-kasya dyan yung phone and other mga materials pa like basahan or anything. And syempre, maganda doon, may takip. If you would park this sa mga matataong lugar, mga public places, huwag kang magli-leave ng valuables dito kasi madali siyang buksan. Kahit nakapatay yung motor, you can easily open itong side pocket by just pushing this button right here. Sa left side naman, meron tayong gas tank access. So, bubuksan natin. Ito, spring-loaded talaga. Oh, di ba? Dito yung access ng kanyang gas tank, sobrang convenient. Ang motor na to, ang Kymco Ding R150 ay keyless na. So, most of the 150cc scooters ngayon naman talaga ay mga keyless na rin naman talaga. So, sa middle, we can see our keyless knob. So, currently naka-engage siya. So, naka-open yung ating panel. Turn natin ng clockwise yung sagad for us to access the gas tank. Yan, sara natin. For us to open the seat, we need to turn it counterclockwise until you hear a pop. And then you can access the seat. Dahil nabuksan na natin ang upuan, ito kanyang under seat storage. Titignan natin kung kakasya siya. Ito yung helmet nating pinakamamahal. Anyway, ayan, try natin. Kung kakasya. Op, hindi. Kasi meron akong mga mounts. Like yung mount ng camera natin. Pero ibang mga helmet, try natin. So try natin itong full face helmet na to or modular helmet ng Geely. Ayan. So, kita natin, ganyan ang placement niya. Kasi nakita ko yung curvature nito is parang ganun naman talaga siya dapat ilagay. Meron siyang foam dito. Hindi magkakascratch yung top ng helmet natin. Let's close this. Let's try. Oh, hindi siya kasya. So, adjust natin konti. I think, yan. Okay, hindi talaga kasya. Huwag natin ipilit. So, ayun mga ka-thumbs up. Sad to say, hindi kasya or medyo ipipilit mong i-push down yung upuan para sa mga full-face helmet. Pero, when it comes to open or half-face naman, I definitely believe na kasya dito yung mga half-face and full-face helmet. So for the panel, ito yung makikita natin pag nakapatay. So meron siyang tatlong screens dito. So buksan natin mga ka-thumbs up. Ayan. So, bale, makikita natin yung mga instruments natin na dito sa bandang left side, yung TCS, yung engine, check engine light, yung ating ABS indicator, and then meron tayong odometer. You can navigate here using this button sa ating right handlebar. So, ayan, makikita natin mga ka-thumbs up. Ito yung odometer, the trip meter, and then the total odometer, 10 battery voltage. So, yun. And then, nandito yung ating speedometer and tachometer is tumatawid sa magkabilang side. So, ito, from 0 to 5,000 RPM, going to 6,000 to 12,000 RPM. And meron tayong clock dito, fuel gauge niya. So, nandito sa panel natin. Wala naman akong masasabi, maganda yung kanyang panel. Nandito na lahat ng information na kailangan natin. Ang wala lang dito yung fuel consumption niya. For our seat, it is a one-piece seat na merong distinguishing stitchings. Hindi ka dudulas basta-basta sa upuan na to. It's very generous sa foam, mga ka-thumbs up. Sure ako, hindi to magiging masakit sa ating mga kapitan pag lumolong ride tayo. When it comes to the pillion naman, sakto lang, not that tender, pero not that stiff. So, okay naman, especially on this part. Ang maganda dito, meron siyang parang lumbar support dito. And at the same time, ang nakakatuwa dito, meron siyang hook, no, para sa ating gulay board. Though, merong partition yung ating gulay board, still, yung step board niya is very generous. From here, up to here. So, meron siyang extended footrest. And, syempre, para sa ating pillion, yung kanyang footpeg, napaka nakakatuwa yung pagkaka-engineer ng Kymco sa mga gantong footpeg. Instead na hahatake mo siya, hindi mo magagawa yun. Pe-press down mo. And then, voila. Diba? Mahilig siya sa mga spring-loaded eh. So, ayan. Ganyan ina-access yung kanyang pillion footpeg. And ganun mo lang din siya babalik. You'll hear a click when you return it. So for the seat height, mga ka-thumbs up, I am 5'5" in height with 783 millimeters of seat height. Hindi siya sobrang taas sa akin. This would be the riding position para sa motor na to. You can do the upright position dahil meron siyang extended footrest. You can also use that for the extended position, like yung touring position natin, no? And dahil meron din siya ditong extension ng kanyang footboard, you can also do aggressive riding style here, like this. Yan. So, meron kang aggressive, meron kang upright, and meron kang touring. Pag medyo
malayo yung biyahe. Ito yung isa sa nagustuhan ko sa Kymco. Yung kanilang footboard, laging generous yan. Hindi ka kukulangin. Pero, meron din ako napapansin dito. Yung handlebars ng Kymco, medyo malapit lagi sa tuhod. So, medyo parang isang dangkal lang yung layo nung ating handlebar sa tuhod mo. Especially when you are cornering, makikita mo na medyo maliit yung kanyang allowance when it comes sa tuhod. Kasi nga, kung titignan mo sa side na to mga ka-thumbs up, mataas talaga yung kanilang mga step boards. As for the ground clearance naman, we have 135mm of ground clearance. Sakto lang, hindi naman siya sobrang baba. So, may dadaan mo to sa mga light off-road, sa mga light na lubak. And as for the weight, so, it is 148 kilograms dry weight. Pero, pag inupuan ko siya, hindi siya ganon kabigat. Kasi, yung center of gravity niya, nasa tangke na nandito sa may ilalim. And because of that design, na yung tangke niya nasa gitna, it trickles down the weight distribution sa baba, kaya hindi siya mabigat on the sides, or hindi siya mabigat sa likod or sa harap. Para naman sa features, mga ka-thumbs up ng ating Kymco Dink R150, we have a generous, very, very generous. Wala akong maisip na salita kundi generous when I come to talk about this motorcycle. Generous tank capacity of 10.7 liters. Isipin mo yung mga ka-thumbs up, para sa kategory na 150cc, parang ito yung may pinakamalaking tangke para sa isang scooter na may ganitong displacement. 10.7, kung saan ka na makakarating nun. Especially with the fuel consumption of 37 kilometers per liter, you can go roughly 400 kilometers pataas with this motorcycle, no, on a single full tank. Napakalaki ng tangke na to. Idadjak nga dun sa kanyang center of gravity dahil sa baba yung kanyang placement ng tangke. The same time, napag-usapan na natin kanina sa build, yung kanyang dual channel ABS and traction control system, it adds safety, especially dun sa mga emergency brake situations. And speaking of emergency brake, meron itong equipped na emergency brake warning kung saan pag you are traversing at 60 kilometers per hour and then biglang may tumawid something in your direction, bigla ka napapreno, automatic na mag-activate yung kanyang hazard light. Pero, ang kulang dito mga ka-thumbs up, given na meron siyang emergency brake warning na mag-activate ng kanyang hazard light, wala siyang hazard switch. Meron siyang passing switch, pero wala akong makitang hazard switch. Maganda siguro in the next profile nito, maglagay sila din ng hazard switch to access that emergency brake warning nang hindi mo na kailangan pumreno. Proof. Shoutout ka muna. Shoutout! So yun mga ka-thumbs up, ite-test ride natin ngayon tong Dink R150. Titignan natin yung capability nitong motor na to. So sa handling, ito, nandito tayo mga ka-thumbs up sa traffic. Yung build niya, hindi ako sobrang nalalakihan to the point na nakakailang sumingit-singit. And yung maneuverability ng manibela niya, ayan, sinasayaw natin. Medyo okay naman. Tama lang yung angulo ng kanyang manibela. Tama lang yung weight distribution nga nitong motor na to. Ayun, ang daling makaliko. Hindi ako kailangan magbaba ng paa mga ka-thumbs up. Very comfortable nung kanyang sitting position. Para sa akin very comfortable. Though medyo nakabali. Hindi masyado naka full extend yung paa ko. Tignan niyo yung paa ko, medyo curved. So dapat ganun sana. Ayan, pero okay naman. Okay pa rin naman. Maganda yung handling, maganda yung kanyang ayan Okay yung handling mga ka-thumbs up. Yun lang masasabi ko. Okay, throttle response. Wow. Torquey. So sa lower RPM may hatak na kaagad. So ang engine ito mga ka-thumbs up, 150cc liquid cooled, 4 stroke, 4 valves. So kaya medyo may power, no? Ang kanyang power is 15 horsepower at 8,500 RPM. And kaya siya torquey kasi ang kanyang torque ay nasa 13.2 nanometers of torque at 6,500 RPM. Meron, may power, may power. 150cc lang to mga thumbs up, pero parang feeling ko mas malakas pa sa 150cc itong dala ko. So ayan, tumatakbo tayo ngayon ng 60 kph. Baliwala lang yung 60 kph sa kanya. Passing switch. Horn test mga ka-thumbs up. Tingnan natin. Oh, mip mip. Okay, maganda yung busina niya, hindi yung parang ting ting, hindi ganoon, hindi yung matinis na maliit na parang ang laki ng motor tapos hindi bagay yung busina niya. So sa akin, bagay yung busina niya sa kanyang kulto, no? Sa kanyang design, sa kanyang rugged, adventurous touring look, no? Sporty, parang medyo big bike na look. So bagay yung horn niya doon. Kaya tignan natin yung maneuverability niya, yung handling. Okay naman, hindi nakakaalangan kumurba kahit naka-extend yung paa ko. May power at medyo galit din yung makina nito Okay itong Dink R150 So mataas lang yung stepboard pag naka-upright. Try natin na ang naka aggressive sitting position. Oh, okay, pwede. Pwede. Okay yung handling nito. Gusto ko yung handling niya.
Natuwa ako sa handling. Yung power, oh, paangat tayo mga ka-thumbs up. Wala lang, oh. Bali wala. Malakas yung power nito. Malakas yung torque. So, throttle response, torquey, handling wise, pwede siya ibali-bali. Walang problema. Sitting position or comfortability, good din. Lalo na pag naka-extended yung leg mo. Yung horn, good yung horn. Hindi siya yung parang sobrang bata, nung pambata yung horn niya. Hindi. Rinig siya sa kalsada, sa panga. Okay. Di ba? Ang ganda ng horn niya. So, yan. Testingin natin dito yung power. Wow! Pwede na! Okay na to! Hindi ka bibitin ito sa singitan. Okay siya. Goods yung kanyang throttle response and power delivery. 150cc mga ka-thumbs up, ha. Pero feeling ko hindi ito 150cc. Parang mas mataas yung displacement niya. 100 mga ka-thumbs up. Ang lakas! Maganda! I enjoyed riding this one. Kudos. Okay. Panalo. Pwede. Woo! Tsaka yun, oh. Sarap iligo, oh. Hindi siya yung lumalaban. Ang ganda. Ganda nito. Masarap gamitin. Wow, ganda ng preno. Kaya meron siyang kill switch sa side stand niya. So, good yon. Try natin yung power ng kanyang preno. So, rear muna. 3, 2, 1. Go. Oh, may ABS. 1, 2, 3. Wow. How about the front? Let's try the front brakes. 1, 2, 3, go. Okay. Ganda rin ng front. The rear brake doesn't go fishtail. The front one, medyo smoother yung kanyang preno. So, try pa natin siya mo. Okay. Good. Ganda ng preno nung sa front. Sakto lang. Ngayon, try natin yung combination of the rear and the front brakes. So, 3, 2, 1, go. Talagang nag-e-engage yung ABS ng kanyang rear compared do sa front pa. Try natin yan. Mas longer roads. Okay. 3, 2, 1, go. Yeah. Good. Good braking system para dito sa ating Kymco Ding R150. Ayan, matetesting natin ngayon yung suspension dito sa side na to. So, try natin ang kanyang suspension. Medyo matagtag mga ka-thumbs up yung kanyang rear dual shock. Siguro dahil din na lang din sa kanyang pagiging mabilis, mga ka-thumbs up, no? Alam nyo naman, pag stiffer kasi yung shock natin, pag medyo matigas yung shock, when it comes to the acceleration, compensation, especially on cornering, yung mga stiffer shocks na kagaya nito, mga matitigas na shocks na kagaya nito, would really compensate on the higher speed that it can distribute. Okay, suspension test, mga ka-thumbs up. 3, 2, 1, go. Oh, bouncy. Bouncy siya mga ka-thumbs up. 3, 2, 1. So ayan mga ka-thumbs up. So inabot na tayo ng alas 6. Ito talaga iniintay ko. So gusto ko matesting yung stock light niya kung gaano siya kaliwanag. And ayan mga ka-thumbs up, nakikita nyo. Stock light yan. Ito yung high beam. Ito yung low beam. Ang galing, pag nag-high beam siya, nakita nyo, may ilaw din dito sa may bandang malapit sa gulong, no? Napakaliwanag. Kita nyo ka thumbs up? Ang vibrant ng kulay nung damo. Kasi kitang-kita na sobrang maliwanag nung headlight, stock headlight mga ka-thumbs up, nitong Kymco Ding R150. Unleaded po. Kakaiba, no? Nasa harapan yung access, no? O baka may gusto ka i-shoutout, mga katropa mo dyan, no? Jasper po. Ayan. Yun. Sige, shoutout sa'yo kuya. Thank you Ang price nga pala ng Kymco Ding R150, 152,900 po siya. For me, with all it has to offer at that price range, very generous ng Kymco dito sa Ding R150 na to. So, pros and cons muna tayo mga ka-thumbs up. Dalawang cons lang ang nakita ko dito sa magandang motor na to. Una, yung suspension niya. Para sa akin para sa weight ko na 67 kilos, medyo matagtag siya on my end. Medyo stiffer siya. Siguro dahil hindi ko na-adjust, may adjust na naman yung kanyang shock. So, siguro rider preference ito, no? Depende sa weight and depende kung ano yung adjustment mo doon sa shock. So, minimal lang naman. And siguro yung inclusion ng hazard switch. So, very necessity na actually ngayon
yan yung hazard eh. And given na ito, may emergency brake warning pero walang hazard light or hazard switch. Siguro, yun lang yung isa nakikita kong con. Pero minimal pa rin. So, pros nito, una mga ka-thumbs up, grabe yung torque nitong motor na to. So, iba. Parang sabi ko nga, hindi yata to 150, parang higher pa eh. Ang lakas ng torque nito. So, binigla ko ng torque. And at the same time, kung gaano kalakas yung torque nitong motor na to, napakalakas nung kanyang braking system, yung ABS dual channel na discs niya, no? Brake disc niya, sobrang iba. Ramdam na ramdam ko yung pagpalo ng ABS sa kanyang rear. And may mga bigla ang preno, kayang-kaya nitong motor na to, no? Yung windshield niya, very useful. Hindi lang siya parang design lang or parang gimmick lang, no? Iba. Talagang hindi ka malulula dito sa motor na to. Also, yung lights niya sa gabi, kayang-kaya kahit hindi mo lagyan ng auxiliary lights eh, napaka-liwanag niya. So, nakita nyo naman kanina doon sa video, yung mga grass, kitang-kita, di ba? Tires, Maxxis branded, hindi madulas, hindi siya nakakatakot ikurba. At the same time, very comfortable yung kanyang sitting position. Very, kaya mag-laid back, kaya maging aggressive, kaya maging upright. So, napakadaming options na pwedeng gawin dito sa motor na to when it comes to the sitting position, and it gives the rider comfort. Kung ano man ang gusto nilang pwestong gawin. Sobrang sarap gamitin. Sabi ko nga, parang gusto ko nang iuwi itong motor na to eh. Definitely, with its price point, napakadaming kayang i-offer ng Kymco Ding R150 para sa ating mga common na riders. So, verdict mga ka-thumbs up, ang Kymco Ding R150 nga ba ay approved or disapproved? For me, it's approved mga ka-thumbs up kasi kung ako nga may 150,000 ngayon, iuwi ko na tong Kymco Ding R150 dito eh. Pwede ba, brother? Oy, pwede daw, sabi ni motor ni Juan. Shout out. So, yun. Approve siya kasi, sabi ko nga, napaka-generous ng Kymco dito. At 150,000, meron ka ng magandang motor na mukhang big bike na meron 10.7 liters of fuel capacity at kaya kanyang tundalin kahit saan. Hindi ka bibitinin sa singitan. Ang ganda ng brakes. And kahit gabihin ka man sa kalsada, huwag kang matatakot kasi kitang-kita yung mga lubak sa kalsada sa lakas ng ilaw nitong motor na to. Napakaganda ng design, maangas, nandun yung aggressive, hindi lang sa design niya, kundi sa engine profile din niya. And yun lang mga ka-thumbs up. If you enjoy watching this video, please hit the thumbs up button, share mo na rin, comment, and ano ba? Ayun, share mo na rin. Mag-comment kayo kung anong masasabi nyo rin dito sa ating Kymco Ding R150, kung nagustuhan nyo ba siya, kung preferred nyo ba siya, or kung may mga tanong kayo regarding this wonderful motorcycle, feel free to comment sa ating comment box. And I'll see you guys on the next video. Yun lang. Thumbs out!